Hello, magandang umaga mga kaibigan. Welcome sa ating bagong episode kung saan dadalhin ko kayo sa isang nakakatuwa at nakakamanghang paglalakbay. Ngayon ay sisilipin natin ang ilan sa pinakakakaiba at pinakakamanghamanghang mga bahay at tahanan sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa mga bahay na nakatayo sa gitna ng dagat, mga tirahang parang galing sa fairy tale, hanggang sa mga futuristic na arkitektura na parang mula sa sci-fi movie na siguradong mapapaisip kayo, meron palang ganong mga bahay. Kaya huwag nyo nang palampasin at samahan ninyo ako sa pagtuklas ng mga tahanang hindi lang basta tirahan, kundi obra maestra ng imahinasyon at talino ng tao. Netherlands Spherical House. Ang spherical houses o tinatawag ding Wolveningen sa The Netherlands ay isa sa pinakakakaibang disenyo ng tirahan sa bansa. Idinisenyo ito ni Dries Keetkamp, isang Dutch architect noong 1980. Ang bahay na ito ay bilog, hugis spear. Karaniwang gawa sa fiberglass reinforced concrete ang mga ito, kaya matibay ngunit magaan. Nakatayo ang mga ito sa mga poste, kaya para bang nakalutang ang mga ito sa lupa. Ayon kay Keetkamp, ang hugis bola ang pinaka-perpektong hugis para sa isang tahanan dahil epektibo ito sa enerhiya at may natural na ventilasyon at kumakatawan sa kalikasan, katulad na siyempre ng planeta at mga prutas. Nilalayon nitong lumikha ng isang futuristic na pamayanan. Maliit lamang na espasyo nito sa loob na nasa 55 cubic meters. May mga built-in na rin itong kasangkapan upang magamit ang bawat sulok. Ang mga bintana ay nakaayos sa iba't ibang direksyon na nagbibigay ng kakaibang tanawin at natural na liwanag. Bagaman hindi ito naging malawak, ang paggamit ng ganitong estilo ay naging bahagi ng arkitekturang pang-eksperimento sa Europa at naging simbolo ng malikhaing pananaw ng urban houses. Ang mga spherical houses ay hindi lamang tirahan, kundi isang arkitektura obra maestra na kumakatawan sa pagsasanib ng sining, agham at inobasyon. Ikalawa, ang Purple Islands in South Korea. Ang Purple Islands, kaibigan, sa South Korea ay binubuo ng isla ng Banwol at Bakji. Ito ay kilala sa kulay ube na tema. Ang mga isla ay matatagpuan sa Sinan Country na naging popular na destinasyon ng mga turista dahil sa kanilang natatanging anyo at kulay na kulay ube. Ang mga residente ng isla ay nagpipinta ng halos lahat ng gusali, tulay, kalsada at mga halaman ng kulay ube upang akitin ang mga bisita. Ang inspirasyon para sa pagiging kulay ube ng isla ay mula sa mga bulaklak na balloon flowers na likas na tumutubo sa lugar na ito. Upang mapasigla ang turismo, nagpasya ang mga residente na gawing kulay ube ang lahat ng bagay sa paligid nila. Ang mga bisita ay malugod na tinatanggap na magsuot ng kulay ube para makapasok ng libre sa isla. Ang mga kulay ube na tanawin, kabilang ang sunset, ay nagbibigay ng kakaibang karanasan para sa mga bisita. Kaya't ito ay isa sa mga dapat puntahan sa lugar na South Korea. Ang Purple Islands ng South Korea ay isang kahangahangang halimbawa ng turismo at sining na nagmula sa komunidad. Ang kanilang desisyon na gawing kulay purple ang mga bahay, tulay, daan, taniman at dekorasyon ay nagbunga ng nakakaingganyong destinasyon. Mapa-Instagrammable man o nakaka-relax lamang, puno ito ng kulay, kultura at kagandahan ng kalikasan. Pinakamakitid na bahay sa mundo. Ito ang Narrow House, ang tinaguriang pinakamakitid na bahay sa mundo. Isang nakakatuwang art installation ng Australian artist na si Erwin Wurm na matatagpuan sa isang pampublikong parke sa Le Havre, Normandy, France. Ang estrukturang ito ay may haba na humigit kumulang
18 metro at may taas na 7 metro. Ngunit napakapayat ng bahay na ito na tinatayang 1.3 metro lamang lapad. Ang mga furnitures at mga kasangkapan ay custom-made upang umangkop sa makitid na espasyo ng bahay na ito. Sa loob, nakakaramdam ang mga bisita ng matinding claustrophobia o pakiramdam na parang tila pinipisil ka hanggang sa lumiit ang espasyo. Ikaapat, Strange Village in Indonesia. Ang Ketiketsu ay isa sa sinaunang tradisyonal na nayon sa Toraja sa Tanah, South Sulawesi, Indonesia. Kilala ito dahil sa kanilang kakaibang mga bahay na tinatawag na tangkonan na may napakayamang disenyo at kahulugan. Ang mga bahay ay nakataas sa haligi na gawa sa mga kahoy. Pinakakilala ang kanilang matataas na bubong na hugis bangka o sungay na kalabaw na kumakatawan sa paglalakbay at kasaysayan ng mga ninuno. Ang harap ng bahay ay pinalamutian ng makukulay na ukit at disenyong geometriko, pati na rin ang mga simbolong may kultural na kahulugan tulad ng araw, kalabaw at mga mythological na hayop. Ang tungkonan ay hindi lamang tirahan, kundi nagsisilbing sentro ng pamilya, politika, seremonya. Dito ginaganap ang mga ritual, lalo ang mga kaugnay sa libing at paggunita sa mga ninuno. Sa kabuuan mga kaibigan, ang bahay na Ketekesu ay hindi lamang isang tirahan, kundi buhay na monumento ng kultura ng Toraja, puno ng kahulugan, sining at pagpapahalaga sa kanilang pinagmulan. Ikalima, bahay na eroplano. Ang bahay na eroplano ni Bruce Campbell ay isang kakaibang tahanan na matatagpuan sa gubat ng Orion, USA. Si Bruce Campbell ay isang electrical engineer ay bumili ng lumang Boeing 727 at ginawang moderno at natatanging tirahan. Ang buong katawan ng eroplano, ang mismong bahay. Hindi ito ginaba, kundi inayos at nilinis para gawing ligtas at komportableng tirahan. Sa loob ng eroplano ay inalis ang karamihan ng mga upuan at binigyan ng pasilidad tulad ng higaan, kusina at maliit na opisina. May ilang bahagi ng orihinal na disenyo ng eroplano na pinanatili upang mapanatili ang kanyang karakter. Dahil gawa ito sa bakal at dinisenyo para sa himpapawid, mas matatag ito laban sa lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Naniniwala si Campbell na mas makakabuti sa kalikasan at praktikal ang paggamit ng lumang eroplano bilang bahay kaysa hayaang kalawangin ang mga ito sa junkyard. Ang bahay na eroplano ni Bruce Campbell ay hindi lang tirahan, kundi simbolo na rin ng pagkamalikhain at pagiging praktikal. Ipinapakita nito na pwedeng maging makabuluhan at kakaiba ang mga bagay na itinuturing na patapunan ng iba. Ika-6, bahay sa ilalim ng lupa. Ang mga bahay sa Coober Pedy na isang bayan sa South Australia ay kakaiba dahil tinatawag itong dugouts o mga bahay na nakalibing sa ilalim ng lupa. Mayroong matinding init sa lugar na ito. Ang mga tao roon ay humukay ng kanilang mga tahanan sa ilalim ng burol at bato upang makaiwas sa sobrang init tuwing tag-araw. Ang temperatura sa labas ay maaaring umabot sa higit na 40 degrees Celsius, pero sa loob ng bahay ay napapanatiling malamig at komportable. Ang dingding at kisame ng mga bahay na ito ay diretso mula sa batong inukit. Karaniwang kulay kamanggi, pula o mapusyaw na puti ang loob dahil ito ang natural na kulay ng lupa at sandstone. Simple at hindi marangya ang disenyo ng mga bahay na ito. May mga pasilyo, kwarto, sala at kusina na hinubog na parang lagusan sa loob ng bundok. Hindi lang nakapagbibigay ng ginhawa laban sa init ang ganitong mga bahay, kundi proteksyon din laban sa malakas na hangin at bagyo. Kahit nasa ilalim ng lupa, ang ibang mga bahay dito ay may kuryente, tubig, internet, at maging hotel, simbahan at tindahan na lahat ay nasa loob ng underground na struktura. Sa madaling salita kaibigan, ang mga bahay sa Coober Pedy
ay natatang underground homes na sumasalamin sa talino at pagkamalikhain ng mga tao upang makibagay sa matinding kapaligiran ng disyerto. Susunod ay ang bahay na bangin, ang Cliff Village o tinatawag ding Tuller's Village ay isang kakaibang pamayanan sa probinsya ng Sichuan sa China. Nakilala dahil sa matinding lokasyon nito sa gilid ng matarik na bundok. Ito'y nasa taas ng isang bangin na humigit kumulang 800 metro ang taas mula sa kapatagan. Dahil dito, para marating mo ang kabayanan, kinakailangang umakyat ka o bumaba ka sa hagdanang yari noon sa kawayan at lubid. Ang mga tahanan ay gawa sa simpleng materyales tulad ng kahoy at putik. Ang mga bahay nakapwesto sa gilid ng matarik na bundok dahil limitado lamang ang espasyo at dikit-dikit ang mga ito. Dati ang mga residente, lalo ang mga bata ay kailangang dumaan sa 17 hagdan na lubid para makarating sa paaralan o bayan na nasa ibaba. Isa itong napakadelikadong biyahe na umaabot ng ilang oras. Mayroong mahigit 70 pamilya ang naninirahan dito. Karamihan ay kabilang sa Yi ethnic minority. Nabubuhay sila sa pagsaka at simpleng kabuhayan. Noong 2016, pinalitan ng pamahalaan ang hagdang lubid at naglagay ng matibay na bakal na hagdan para sa mas ligtas na paglalakbay ng mga tao. Kinalaunan inilipat din ng ilang mga residente bilang bahagi ng Poverty Alleviation Program ng China. Ang Cliff Village ay naging simbolo ng katatagan at pagsusumikap ng mga tao sa kabila ng mapanganib na kapaligiran. Isa rin itong patunay kung paano ang tulong ng gobyerno ay makakapagbago sa pamumuhay ng mga nakatira sa liblib na lugar. Ikawalo, miserableng tahanan sa underworld. Sa ilalim ng makutitap na ilaw, marangyang kasino at ingranding hotel ng Las Vegas Strip, may isang madilim at nakatagong mundo kung saan libu-libong mga tao ang napipilitang mamuhay. Ang mga bahay nila ay hindi konkretong tirahan, kundi improvised shelter na gawa sa kahon, lumang kahoy, karton at kung ano-ano na nakukuha nila sa basura. At dito sila sa madilim na tunnel ito nakatira. Dito, ang paligid ay madilim, mamasa-masa at mabaho. Dahil ang tunnel ay idinsenyo para sa baha at hindi para tirahan ng tao. Tuwing may malakas na ulan, nanganganib ang buhay ng mga taong ito na naninirahan dito dahil maaaring bahain at tangayin ang kanilang mga gamit, pati na rin ang kanilang buhay. Ang mga taong naninirahan dito ay karaniwang walang matuluyan, mga nawalan ng trabaho, nalulung sa bisyo o itinakwil ng lipunan. Ang kanilang pamumuhay ay puno ng pangamba, kahirapan at kawalan ng seguridad. Malayo sa napakagandang lungsod sa ibabaw ng kanilang tinitirahan. Sa madaling salita, ang miserabling underworld houses sa Las Vegas ay larawan ng matinding kaibahan, isang lihim na komunidad ng mahihirap sa ilalim ng lungsod, na kilala naman sa karangyaan at aliwan. Ikasyam, mga bahay sa ibabaw ng tulay. Ang Ponte Vecchio sa Florence, Italy ay isang sinaunang tulay na naging kakaiba dahil sa mga bahay at tindahan na nakatayong mismo sa ibabaw ng tulay. Ang mga bahay at tindahan ito ay maliliit na gusaling yari sa bato at kahoy na dikit-dikit na nakahanay sa magkabilang gilid ng tulay. Karaniwang makikitid at may mga bintanang nakaharap sa ilog, Arno, kaya tila nakabitin ang ilang bahagi ng bahay sa gilid ng tubig. Ang mga bubong ay gawa sa red tiles na karaniwan sa mga gusaling Italyano noong medieval period. Noon, ang mga ito'y tirahan at sabay na ginawang tindahan ng mga butcher at mga panday. Ngunit ngayon ay tindahan na ito ng mga alahero na nagbibenta ng mga mamahaling alahas at sining. Kapansin-pansin dito ang mga kulay na pader ng mga bahay na nagbibigay ng malapinting na tanawin kapag tinitignan mo ito sa malayo. Sa kabuuan,
Ang mga bahay sa Ponte Vecchio ay hindi lamang tirahan at negosyo, kundi nagsisilbong buhay na alaala ng medieval architecture na nagpapatingkad sa kagandahan ng Florence. Ikasampu sa ating listahan, pinakamatibay na bahay sa mundo, ang Casa de Penedo, na kilala rin bilang Stone House o House of Rocks, ay isang kakaibang bahay na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Portugal sa pagitan ng Celo Rico at Devasto, Pape. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Portuguese na Penedo, nang ibig sabihin ay malaking bato, at ito mismo ang nagsisilbing pangunahing istruktura ng bahay. Ipinatayo ito noong 1970s. Ang Casa de Penedo ay itinayo sa pagitan ng apat na dambuhalang bato na nagsisilbing dingding, bubong at pundasyon. Sa unang tingin, mukha itong isang bahay na galing sa kwento ng Flintstones dahil sa prehistoric na disenyo. Kahit kakaiba ang itsura, may normal na bahagi pa rin ito tulad ng bintana, pintuan, hagdan at bubong na gawa sa kahoy at bato. Sa loob ay makikita mo ang simpleng kagamitan yari sa kahoy at bato, kasama ang isang fireplace na nagbibigay ng tradisyonal at mapayapang pakiramdam. Ang bahay na ito ay naging tanyag na pasyalan dahil sa kakaibang arkitektura at natural na pagka-blend nito sa kapaligiran. Kahit itinayo ito para maging pribadong bahay, bakasyonan ng may-ari, kalaunan ito ay naging isang kilalang atraksyon na dinarayo ng mga turista. Number 11. Makoko, Lagos, Nigeria Floating Houses. Ang Makoko sa Lagos, Nigeria ay isang tinatawag na floating slum o pamayanang nakatirik sa tubig. Kadalasan sa ibabaw ng mga patpat at kahoy na nakabaon sa ilog. Karamihan sa mga bahay ay gawa sa kahoy, yero at iba pang nirecycle na materyales. Ang mga ito ay nakatayo sa mga haliging kahoy kaya't mistulang nakalutang sa ibabaw ng tubig. May ilang bahagi rin ng Makoko na nasa tuyong lupa, ngunit karamihan ay nasa ibabaw ng ilog. Maraming residente ang nangingisda araw-araw at nagbibenta sa lokal na pamilihan. Ang iba naman ay namamangka upang magtinda at maghatid ng mga tao dahil ang pangunahing transportasyon dito ay ang maliliit na mga bangka o kano. Dahil limitado ang kabuhayan, maraming pamilya ang nabubuhay sa mababang kita. Halos lahat ng paglalakbay ay ginagamit ang bangka, maging ang mga bata natutong magsiguan at mangisda sa murang edad. Ika-12, ang pyramid na gusali sa China. Ang tinatawag na pyramid building sa China ay gusaling may disenyo na kahawig sa hugis ng piramide. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa ilang modernong lungsod ng China at naging kakaiba dahil sa pinagsama nila ang tradisyonal na hugis ng piramide sa modernong arkitektura. Ang mga gusaling ito ay patag, ang ibabaw ay may malapad na pundasyon, kaya naging anyong piramide. Madalas ay binubuo ng patong-patong na palapag na parang hagdan paakyat. Madalas ang gawa sa konkreto, salamin at bakal, kaya nagbibigay ng modernong anyo, ngunit may alaala ng sinaunang arkitektura. Ang ilan sa mga ito ay ginagamit bilang residential building o tirahan, opisina o komersyal na espasyo. Dahil sa kakaibang disenyo nito, kitang-kita agad ang mga ito sa gitna ng lungsod. Para silang mga higanting piramide na nakatayo sa lungsod na naging atraksyon sa mga turista. Kung titignan, para silang futuristic pyramids na nagdadala ng kakaibang tanawin sa kalye ng mga skyline ng China. 13, tahanang isla na nanganganib mabura sa mapa. Ang Tuvalu ay isang maliit na bansa sa karagatang Pasipiko na binubuo ng siyam na maliliit na isla at atol. Isa ito sa pinakamaliit at pinakamababang bansa sa buong mundo. May kabuuang sukat na halos 26 km² lamang.
Ang mga isla ng Tuvalu ay patag at mababa, karaniwang higit sa 2 metro lamang taas mula sa antas ng dagat. Dahil dito, nanganganib ang bansa sa epekto ng pagtaas ng level ng dagat dulot ng climate change. Ang malinis na puting buhangin, malinaw na tubig at coral reef ang pangunahing tanawin sa lugar na ito. Ang populasyon ay tinatayang 11,000 na mga katao lamang. Ang kabuhayan ng mga tao ay nakabatay sa pangingisda, maliit na pagsakar at remittance mula sa mga kamag-anak nila na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kilala rin ang Tuvalu sa mangkulay na tradisyonal na sayaw, awit at mahigpit na ugnayan sa pamayanan. Itinuturing na isa sa mga bansang nanganganib mawala sa mapa sa darating ng dekada dahil tuloy-tuloy na ang pagtaas ng dagat. May mga panahon na ang isla ay nakakaranas ng pagbaha kahit walang bagyo. Nagpahayag ang pamahalaan ng Tuvalu ng matinding pangamba na balang araw ay maaari silang mapilitang lumikas at iwan ang kanilang bayan. Sa kabila ng mga panganib, nanatiling sagisag ang Tuvalu ng katatagan at pakikibaka ng maliliit na bansa laban sa global warming. 14, ang nakalutang sa tubig na pamayanan. Sa kampung luwang sa Cambodia, ang mga bahay karaniwang nakatayo sa ibabaw ng tubig, kaya't may tuturing ito na isang floating village. Karamihan ng mga bahay ay gawa sa yero, kawayan, at yero bilang bubong. May ilang mas matibay na gawa sa kombinasyon ng kahoy, metal, pero nanatiling payak ang karamihan. Ang ilan ay naglagay ng malalaking mga drum ng bakal at barge na nagsisilbing panlutang upang lumutang ang kabahayan. Ang bahay dito ay karaniwang may simpleng bubong at kadalasan isang palapag lamang. Ang ibang mga bahay ay may maliliit na beranda o pasilyo kung saan nakaparada ang kanilang mga bangka. Dahil lumulutang, ang mga bahay dito ay gumagalaw kasabay ng tubig at umaayon din sa taas at baba ng level ng lawa. Makikitang magkakadikit-dikit ang mga bahay na parang isang maliit na komunidad sa tubig. Sa paligid ay maraming mga bangka na nagsisilbing pangunahing transportasyon ng mga tao. Malapit din ang bahay sa mga floating schools, floating market, at kahit na mga floating pagoda, kaya't kumpleto ang pamayanan kahit nasa ibabaw ng tubig. Sa kabuuan, ang mga bahay sa kampung luwang ay nagpapakita ng mahusay na pag-angkop ng tao sa kalikasan, sa kabila ng pagiging payak at yari sa magaan ng mga materyales ng tahanan sa lugar na ito. Nagbibigay ang mga ito ng tahanan sa mga pamilyang nakadepende sa lawa para sa kanilang pamumuhay. 15, tahanang laging may araw o di kaya laging gabi. Ang Longyearbyen sa Svalbard, Norway ay isang kakaibang lugar sapagkat nakakaranas ito ng midnight sun. Ilang buwan na tuloy-tuloy ang liwanag ng araw tuwing tag-init at kabaliktaran naman na halos buong araw naman na madilim sa taglamig. Dahil dito, malaki ang impluwensya ng klima at kalikasan sa kanilang pamumuhay. Sa loob ng halos 4 na buwan, hindi lumulubog ang araw sa lugar na ito. Ang mga tao ay natutong gumamit ng makapal na kurtina o eye mask para makatulog na maayos. Malamig din ang klima sa buong taon sa lugar na ito, kaya't kinakailangan laging magsuot ng makapal na damit at kagamitan laban sa nagyayanong temperatura. Maliit lamang ang populasyon ng Longyearbyen, kaya magkakakilala halos ang lahat. Malapit ang kanilang ugnayan at nagtutulungan sa pang-araw-araw na gawain. Dahil may mga polar bears sa paligid ng Longyearbyen, obligadong magdala ng baril o may kasamang armadong gabay kapag lumalabas sa bayan. May paaralan dito, universidad, at mga trabahong nakabatay sa turismo, pagmimina, at siyentipikong pagnanaliksik. Sa kabuuan, ang pamumuhay sa Longyearbyen ay isang paghalo ng modernong pamayanan at matinding pakikipagsapalaran sa kalikasan. Ang kawalan ng gabi sa tag-init ay nagbibigay ng kakaibang sigla, subalit sinusubok din ang disiplina at kalusugan ng tao.
Ika-16, underwater na tirahan. Ang Muraka, ang kauna-unahang underwater residence sa buong mundo na matatagpuan sa Conrad Maldives, Rangali Island. Ang Muraka residence sa Conrad Maldives ay isang kakaibang tirahan dahil isa ito sa may underwater villa sa buong mundo. Para ka nakatira sa isang modernong palasyo sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng dagat, mayroong silid-tulugan na nakapaloob sa isang dome na gawa sa malinaw na acrylic glass. Kaya tanaw mo ang malalaking bahura, iba't ibang kulay ng mga isda at malasinihan na paggalaw ng dagat. Para kang natutulog sa isang higaan na napapalibutan ng asul na tubig at buhay dagat. Sa itaas naman, makikita ang maluho at modernong villa na may kwarto, salas at infinity pool na nakaharap sa Indian Ocean. Nandiyan din ang mga terrace kung saan pwede kang magpahinga at ma-enjoy ang sikat ng araw o pagmasdan ang paglubog ng araw. Ang pakiramdam sa pagtira sa lugar na ito ay parang kakaibang karanasan. Isang pagkakataon na maranasan ang dagat bilang sariling tanawin 24 oras sa isang araw. Sa madaling salita mga kaibigan, ang karanasan sa loob ng Muraka Residence ay parang paghahanap ng isang pantay na nakamamanghang personal at impressive na pakikipagsapalaran sa karagatan. 17. Umiikot at tumatagilid na bahay. Ang reactor o tinatawag ding tilting house ay isang kakaibang arkitektura na proyekto na nilikha ng artist na si Alex Frieder at Ward Shelley. Isa itong bahay na nakalagay sa ibabaw ng malaking poste na may pivot o balancer, kahit ang buong struktura ay nakatagilid at umiikot depende sa kilos at bigat ng taong nasa loob. May sukat itong humigit kumulang 13 meters ang haba at 2.3 meters ang lapad. Gawa sa kahoy at salamin na nakataas ng 4.5 meter mula sa lupa. Kapag gumalaw o naglakad ang naninirahan sa loob, ay otomatikong sumasabay ang bahay sa kanilang galaw. Kaya't maaari itong tumagilid, pakaliwa o pakanan, parang isang higanting siso. 18. Tahanan na may mahiwagang tanawin. Ang pagtira sa Huacachina Oasis sa Peru ay tira pamumuhay sa gitna ng isang mahiwagang tanawin na hinango mula sa isang alaman. Ang Huacachina Oasis ay isang maliit at napakagandang pamayanan sa gitna ng disyerto ng Peru, malapit sa lungsod ng Ica. Para itong isang mahiwagang tanawin na tila lumalabas sa isang alaman. Isang luntiang paraiso nakapalibot sa isang maliit na lawa na nasa gitna ng malawak at mataas na buhanginang nasa bundok o sand dunes. Ang oasis ay napapalibutan ng mga puno ng palma, halamang mayabong at mga resort restaurant na nagbibigay ng masiglang buhay sa kabila ng tigang na paligid. Isa itong tanyag na destinasyon para sa mga turista dahil sa kakaibang ganda at mga aktibidad na pwede mong gawin tulad ng sandboarding, dune buggy rides at paglalakad at pagsilid sa paglubog ng araw, kung saan makikita mong magandang mga tanawin sa oasis mula sa tuktok ng dunes. Kadalasang tinatawag ang Huacachina bilang perlas ng disyerto sapagkat ito lamang ang natural na oasis sa buong South America. Sa gabi, nagiging romantiko at payapa ang lugar na tila nag-aanyaya ng pahinga matapos ang masayang pagsapalaran. 19. Ang syudad ng kaluluwa. Ang Colma sa San Mateo Country sa California ay isang maliit na bayan sa San Mateo Country, malapit sa San Francisco. Kilala ito bilang City of Souls dahil mas marami ang nakalibing dito kaysa sa mga aktual na nakatira. Noong unang bahagi ng 20 siglo, ipinagbawal ng San Francisco ang mga sementeryo sa kanilang lungsod. Kaya inilipat ang libingan sa Colma dahil lang upang ito'y maging sentro ng mga sementeryo. Sa kasalukuyan,
Higit 17 sementeryo ang matatagpuan dito. Dahil dito, tinatayang nasa 1.5 million ang mga nakalibing dito kumpara sa halos 1,500 lamang na residente. Bagamat tanyag dahil sa imahe nitong bayan ng mga libingan, ang Colma ay tahimik na komunidad na may mga tindahan, kainan, munting establishmento. Mayroon din ito magandang tanawin, lunti ang kapaligiran at modernong pasilyo na nagdadagdag sa kayusan at katahimikan sa lugar. Sa madaling salita, ang Colma ay isang kakaibang bayan na puno ng kasaysayan at misteryo. Isang maliit na pamayanan na higit na kilala bilang huling himlayan kaysa tirahan. Ikadalawampu, Habitat 67. Ang Habitat 67 ay isang kilala na arkitekturang proyekto na matatagpuan sa Montreal, sa Canada. Dinisenyo ito ng arkitektong si Moshe Sabdai para sa Expo 67, isang pandaigdigang eksibisyon noong 1967. Ito ay binubuo ng humigit kumulang 354 na magkakaugnay na unit ng konkretong kahon o fabricated tubes na nakapatong at nakasalansang at nagkadugtong sa iba't ibang paraan. Ang disenyo ay isang modernong pyramid o Lego blocks na tila magkakabit, ngunit may kanya-kanyang espasyo. Bawat unit ay may sariling terrace o hardin, kahit nararamdaman ng mga nakatira dito na para silang nasa isang bahay kahit sila ay nasa isang condominium style na struktura lamang. Ginawa ito upang pagsamahin ang kalayaan at lunti ang espasyo ng suburban ng mga bahay at ang kahusayan at compact na forma ng high-rise apartment. Ang buong struktura ay kulay abo at industrial, gawa sa reinforced concrete, kaya't moderno-moderno ang dating. Para kang nakatira sa isang futuristic na village na nasa loob ng lungsod. May privacy at sariling open space, ngunit bahagi ka pa rin ng mas malaking komunidad. Sa loob at labas, napaka-iconic at kakaiba ng arkitektura. Tila isang malaking eskultura na nagiging tirahan. Ang pagtira sa Habitat 67 sa Montreal ay para bang nakatira ka sa isang makabagong obra maestra ng arkitektura, sabay na nagdudugtong ng urban at natural na kapiligiran. Number 21. Underground na syudad ng Derinkuyu. Ang Derinkuyu, underground city, ay isang pambihirang lungsod sa ilalim ng lupa na matatagpuan sa rehiyon ng Cappadocia, Turkey. Isa itong malawak at maraming palapag na complex na inukit mula sa malambot na volcanic rock at nagsilbing kanlungan ng mga tao noong panahon ng digmaan, pananakop at pag-uusig. May humigit kumulang 18 palapag sa ilalim ng lupa, ngunit hindi lahat ay bukas sa publiko. May kakayanang magsilbing tirahan ito para sa tinatayang 20,000 na katao, kasama ang kanilang mga hayop at mga pagkain. Ang disenyo nito ay parang isang tunay na lungsod. May kusina, silid-tulugan, imbakan ng pagkain, bodega ng alak, silid-aralan, kapilya, at kahit mga lagusan ng ventilasyon para sa sariwang hangin. Mayroon ding malalaking mga gulong ng bato na ginagamit bilang pinto upang mahadlangan ang mga mananakop. Ang pagtira dito ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng seguridad at proteksyon mula sa panganib sa ibabaw. Ngunit may kasamang bigat at dilim ng pakiramdam ng pagiging nakabaon sa kalaliman ng lupa. Para bang nakatira ka sa isang mahiwagang mundo, tahimik at ligtas, subalit may kasamang kakaibang kaba at misteryo. Ang Derinkuyu ay isang patunay ng talino, diskarte at tibay ng mga sinaunang tao at isa sa pinakamahalagang destinasyon para sa mga mahilig sa kasaysayan at arkeolohiya. 22. Mga kubong nakalutang sa gitna ng lawa. Ang mga tahanan sa ibabaw ng Lake Titicaca sa Peru ay kakaiba at tradisyonal na gawa sa totoras, reeds,
isang uri ng damo na tumutubo sa lawa. Ang mga bahay ay nakatayo sa mga floating islands na ginawa rin mula sa patong-patong na tuyong Tortoise Reeds. Dahil lumulutang ang mga pulo, kailangan itong regular na dagdagan ng bagong patong ng damo upang hindi lumubog. Ang mga tahanan ay simpleng kubo na maraming nakikitid na dingding at bubong. Nagawa rin sa parehong materyales. Karaniwang maliit ang espasyo, sapat lamang para sa tulugan at gamit ng pamilya. May ilan ding mga bahay na pinapaganda gamit ang makukulay na tela, tradisyonal na disenyo at minsan may maliit na solar panels para sa ilaw. Sa kabuuang itsura ng tahanan ay parang kubong nakalutang sa gitna ng lawa, napapalibutan ng malinaw na tubig at tanawin ng mga bundok. Dahil dito, nagmumukhang isang kakaibang komunidad na hiwalay sa modernong mundo, kung saan ang inibabaw ang simpleng pamumuhay at malapit na ugnayan sa kalikasan. 23. Libu-libong bahay sa gilid ng bundok. Ang Rocinha, ang pinakamalaking pabela sa Rio de Janeiro sa Brazil at isa sa pinakakilalang informal settlements sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng mayamang distrito ng São Conrado at Gabea. Kaya kapansin-pansin ang matinding agwat ng kabuhayan sa mga lugar na ito. Ang itsura ng Rocinha ay isang masikip na komunidad na nakatayo sa gilid ng bundok. Dito makikita ang libu-libong mga bahay na dikit-dikit na gawa sa simento, ladrillo at yero na kadalasang itinatayo ng walang formal na plano. Mula sa malayo, para itong isang dagat ng makukulay na patong-patong na struktura na nakabalot sa burol. Bagamat kilala ang lugar sa kahirapan at kakulangan ng serbisyong panlipunan at presensya ng krimen, makikita rin dito ang matibay na community spirit. May mga paaralan, maliliit na negosyo, tindahan, simbahan, at kahit internet cafe na pinapatakbo ng mga residente. Ang mga makipot na iskinita at hagdang bato ang nagsisilbing pangunahing daanan, habang ang mas malalaking kalsada ay dinadaanan ng mga motorsiklo at jeep. Sa kabila ng suliranin, buhay na buhay ang kultura, mula sa musika hanggang sa masiglang selebrasyon ng mga karnibal. Sa madaling sabi, kaibigan, ang Rocinha ay isang larawan ng kontras, kahirapan at kasaysayan ng paglaban sa kahirapan sa isang banda at kasiglahan, pagkamalikhain at samahan ng komunidad sa kabilang banda. 24. Ang mga bahay na halos walang tunay na tao. Ito ang Nagoro Scarecrow Village. Ang pagtira sa Nagoro Scarecrow Village ay tila kakaiba at may halong hiwaga. Sa unang tingin, misturang normal ang baryo na matatagpuan sa kabundukan sa Japan. Ngunit kapag lumibot ka na, mapapansin mong halos na walang tunay na tao. Ang mga kasalamuhan mo dito ay mga manikang tinatawag na kakashi na nakaupo sa gilid ng kalsada, nakatayo sa bukid, nakaupo sa loob ng bahay o nakapila sa bus stop. Minsan parang nakakaaliw at nakakapawi ng lungkot dahil mukhang binubuhay ng manikang ito ang isang baryong halos iniwan ng karamihan. Ngunit sa kabilang banda, maaari rin ito magdulot ng kakaibang takot at kaba at kalungkutan, lalo na't sa bawat sulok ay puno ng mukhang tao na walang buhay. Ang katahimikan ng lugar, kasama ng presensya ng daan-daang manika, ay nagbibigay ng pakiramdam na parang nakapasok ka sa isang lugar na nakalimutan ng panahon. Maaari mong maramdaman ang halong takot at lungkot dahil ang mga manikang ito ay kumakatawan sa mga dating nakatira na pumanaw na o lumisan na sa lugar na ito. Para bang bawat manika, kaibigan, ay isang alaala, isang paalala ng buhay na minsan ay umusbong sa baryong ito. Sa gabi, maaaring maging mas matindi ang karanasan dahil sa kawalan ng tunay na tao at mararamdaman mo ang pakiramdam ng pag-iisa. Sa kabuuan, kaibigan, ang pagtira sa Nagoro ay parang pamumuhay sa isang tahimik na museo ng mga alaala
kung saan ang mga manika ay nagiging saksi ng isang komunidad na unti-unting lalaho. 25. Buka Up. Ang gusaling Buka Up sa Cape Town sa South Africa ay kilala sa kanilang makulay at masiglang anyo. Karaniwan itong mga lumang bahay na yari sa bato at kahoy na itinayo ng panahon ng kolonyal ng Dutch at British. Ang estilo ng arkitektura ay pinaghalong Cape Dutch at Georgian na simpleng disenyo, ngunit may malalapad na mga pintura, malalaking bintana at matitibay na pader. Ang kapansin-pansin sa mga gusaling ito ay ang kanilang matitingkad na kulay gaya ng pink, asul, dilaw, berde, lila at pula na nagbibigay ng masayang tanawin sa buong komunidad. Mayroon ding kalsadang bato na nagpapalakas ng kolonyal na pakiramdam sa lugar nito. Ang gusali sa Buka Up ay hindi lang basta-basta tirahan. Sila rin ay simbolo ng kasaysayan ng kultura ng mga Kapay Malay na nakatira dito. Ang kanilang makulay na pagpipinta ay tinuturing na pagpapahayag ng kalayaan at pagkakaisa ng komunidad. Number 26. Gusali sa ere. Ito ang Heng Temple of Datong. Ang Heng Temple of Datong o Suan Kung Si sa China ay isang kakaibang templo sa China na literal na itinayo sa gilid ng isang matarik na bangin sa Mount Heng Datong, Jiangxi Province. Ito ay mahigit 1,500 years na ang nakakaraan na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin, nakadikit sa mataas na batuhan na halos 75 metro mula sa lupa. Makikita rito ang mga kahoy na pasilyo, tulay at silid na nakasuporta sa pamamagitan ng mga poste at nakabaong mga troso sa gilid ng bundok na matibay na impresyon na nakabitin ang buong gusali sa ere. Dahil dito, napakaganda at nakakamanghang itsura nito, lalo na kapag tinitingala mula sa ibaba. Ang kagandahan ng Heng Temple ay hindi lamang sa kanyang arkitektura, kundi pati na rin sa kanyang reliyosong kalagayan. Isa ito sa ilang templo sa mundo na pinagsasama ang tatlong pangunahing reliyon ng China, ang Buddhism, ang Taoism at ang Confucianism. Sa loob ng templo ay may rebulto ng sinaunang inskripsyon at mga dambana. Kung titignan ang Heng Temple ay parang lumulutang sa pagitan ng langit at lupa na tila himala ng mga sinaunang inhinyero. Ito ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isa ring patunay ng husay, tapang at malikhaing kakayanan ng mga sinaunang Chino. 27. Yelong Gusali. Ang Ice Hotel sa Jukkasjärvi, Sweden ay isang kahangahangang hotel na itinayo mula sa yelo at niebe na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa sining at likas na mundo. Ang Ice Hotel na ito ang siyang pinakamagandang tirahan sa buong mundo dahil ito ay ganap na gawa sa yelo at niebe. Matatagpuan ito sa loob ng Arctic Circle na itinayo gamit ang malilinaw na mga bloke ng yelo mula sa Ilog Torne. Bawat taon, muling binubuo at idinidisenyo ang Ice Hotel na ito, kaya't hindi eksaktong pare-pareho taon-taon ang itsura ng hotel na ito. Ang mga artist at eskultor ay mula sa iba't ibang bansa ang siyang nagdidisenyo sa kwarto na nagiging parang isang gallery ng yelo at sining. Ang mga dingding, kama at upuan at kahit mga chandelier ay inukit mula sa yelo at nililiwanagan ng makulay na ilaw upang magbigay ng mahiwagang ambience. May mga kwarto kung saan natutulog ang mga bisita sa kama na gawa sa yelo, ngunit naglalagay ng reindeer skins at thermal sleeping bags upang mapanatiling mainit kahit sa temperatura sa loob ay sobrang lamig na karaniwang nasa negative 5 degrees Celsius hanggang negative 8 degrees Celsius. Bukod dito mga kaibigan, may mga ice bars kung saan inihahain ng mga inumin sa mga basong yelo na ginagamit para sa mga kasalan. Hindi lamang ito isang hotel mga kaibigan, kundi isang karanasan sa kultura at sining kung saan pinagsama ang arkitektura, kalikasan at tradisyon ng mga tao sa Ilagang Sweden.
Sa labas naman, makikita ng mga bisita ang kagandahan ng Northern Lights sa malinaw na kalangitan ng Arctic. Sa kabuuan mga kaibigan, ang Ice Hotel ay parang isang panaginip na nangyari sa yelo. Isang kakaibang lugar na nagbibigay ng pakiramdam na nasa loob ka ng isang malapantasi na mundo. Ika-28, isla na gawa sa recycled plastic bottles. Ito ang Joyce Islands na kilala din bilang Spiral Islands. Ang Joyce Islands ay isang natatangi at malikhaing proyekto na ginawa ni Richard Sowa, isang Breton na lumipat sa isla Mujeres sa Mexico. Ang Joyce Island ay isang artificial na island na lumulutang na ginawa mula sa daan-daang libong recycled plastic bottles na isiniksik sa mga net na dating gamit sa mga prutas o gulay. Ang base island ay ginawa sa pamamagitan ng pagsiksik ng mga bote sa net. Pagkatapos ay pinagtatapatan ito ng mga wooden pallets, lupa, buhangin at iba pang mga materyales. Mayroon din ditong 2 hanggang 3 palapag na mga bahay gawa rin sa recycled materials. Kasama dito ang mga solar panels para sa enerhiya, sistemang pangolekta ng ulan, composting toilet at minsan ay mga hot tub at shower. May mga hardin din sa ibabaw nito na may mga halamang gulay tulad ng kamatis at spinach, pati ng puno gaya ng saging at pistasyo na nagbibigay ng pagkain, lilim at dagdag na eskultural na suporta dahil nga humahabi ang kanilang mga ugat sa paligid ng base. Ayon sa ilang balita, maaaring isinara na ito o hindi na aktibo bilang tourist spots. May mga reviews na nagsasabing permanently closed ang lugar na ito. Ang Joyce Island ay isang kakaibang island na lumulutang na gawa sa daan-daang libong plastic bottles at recycled na materials. May mga hardin, bahay at solar energy systems ito. Lahat ay bahagi ng pangarap ni Richard Sowa na ipalaganap ang sustainability. Isang halimbawa ito kung paano maaari natin gawing kabutihan ang mga basura at bumuo ng eco-homes sa kakaibang paraan. 29. Tahanan sa gilid ng bulkan. Ang Aogashima ay isang maliit at liblib na isla sa timog ng Japan na bahagi ng Izu Archipelago. Ang isla ay kakaiba dahil ito ay isang bulkan sa loob ng bulkan. Kaya parang malalim na kawangis ng crater sa loob ng crater. Ang mga bahay sa Aogashima ay karaniwang maliit, simple at gawa sa konkreto matitibay na materyales. Dahil kailangang kayanin ang malakas na hangin at bagyo at panganib ng pagputok ng bulkan. Kadalasan, nakapalibot ang mga bahay sa gilid ng crater, kaya natatanaw sila sa dagat o sa luntiang gubat ng isla. Dahil kakaunti lamang ang populasyon sa lugar na ito na mas mababa sa 200 na katao, malayo ang pagitan nila sa isa't isa at malawak ang mga bakuran o hardin. May ilang tradisyon sa Japanese-style houses na may simpleng bubong at sliding doors, ngunit karamihan ay modern structure para sa kanilang kaligtasan. Ang mga nakatira dito ay sanay na sa mapayapang mabagal na ritmo ng buhay. Marami sa kanila ang nabubuhay sa pangisda, maliit na pagsaka at paghalaman. Dahil sa kalayuan, kakaunti lamang ang tindahan at serbisyo, kaya ang mga residente ay umaasa na rin sa sarili nilang tanim o mga produktong galing sa dagat. Malapit at magkakakilala ang halos lahat ng tao, parang iisang pamilya ang komunidad. Ang kakaibang ginhawa at katahimikan ng pamumuhay rito ay may kasamang kaba dahil aktibo pa rin ang bulkan kung saan sila nakatira. Kilala rin ang mga residente dito sa paggamit ng geothermal vents ng mga bulkan para magluto ng pagkain. Isang praktikal at kakaibang bahagi ng kanilang pamumuhay. Sa kabuuan mga kaibigan, ang mga bahay sa Aogashima ay isang simple ngunit matibay at ang mga nakatira rito ay namumuhay ng tahimik, malapit sa kalikasan at may kakaibang ugnayan sa bulkan na siyang bumubuo ng kanilang isla.
Sealand. Ang Sealand ay isang kakaibang lugar na matatagpuan sa North Sea, mga 12 kilometers mula sa baybayin ng Suffolk, England. Hindi ito isang typical na bansa, kundi isang offshore platform na dating naval fort na itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig ng Britanya para magbantay lamang sa mga eroplano at mga submarino ng mga Alemanya. Kilala ito bilang HM Fort Routes noon. Noong 1967, inangkin ito ni Padre Roy Bates at idineklara bilang isang bansa at idineklara bilang isang micronation na tinawag niyang Principality of Sealand. Mayroon itong sariling watawat, pera at mga pasaporte, bagamat hindi kinikilala bilang opisyal na bansa ng iba't ibang mga pamahalaan. Ang Sealand ay isang maliit na plataforma sa gitna ng dagat, gawa sa konkretong haligi na sumusuporta sa malapad na deck. Sa ibabaw nito ay may mga gusali at tirahan kung saan naninirahan paminsan-minsan ang mga tagapag-alaga o mga taong konektado sa pamilya Bates. Makikita rito ang dagat sa lahat ng panig, kahit tila isang nag-iisang kuta na nakalutang sa gitna ng alon. Ang Sealand ay isang simbolo ng kalayaan, kakaibang pamumuhay at laban para sa sariling soberanya. Sa kabila ng pagiging maliit at hindi opisyal na bansa, ito ay tanyag sa mga kwento ng micronation at kakaibang paraan ng pamumuhay. 31. Ang The Crystal sa Chongqing sa China. Ang The Crystal sa Chongqing, China ay isang kamangha-manghang modernong gusali na bahagi ng Raffles City sa Chongqing Complex. Ito ay isang parang sky bridge na nakahiga sa itaas ng isang skyscraper na tila isang malaking kristal na nakapatong sa tuktok ng lungsod. Ito ay gawa sa salamin at bakal na kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag ng araw o sa gabi man. Dahil sa itsura nito, tinawag itong horizontal skyscraper. Ito ay may haba ng halos 300 meters at nakapatong sa taas na 250 metro mula sa lupa. Ito ay nasa ibabaw ng 4 na mataas na tore ng Raffles City ng Chongqing at konektado rin ito sa 2 pang tore, kaya para itong lumulutang sa himpapawid. Makikita mo rito ang hardin, viewing deck, restaurants, swimming pool at observation lodge kung saan tanaw ang pinakatagpong ilog ng Yangtze at Jialing. Kapag pumasok ka sa crystal, mararamdaman mo na para kang nasa isang futuristic na barko na nakalutang sa kalagitnaan. Ang saig na may bahagi ring salamin ay nagbibigay ng kakaibang thrill dahil tanaw ang buong Chongqing mula sa itaas. Sa gabi nagiging parang kumikislap na hiyas ito dahil sa makukulay na ilaw. 32. Sumasayaw na bahay. Ang Dancing House o tinatawag ding Fred and Ginger ay isang kakaibang gusali na matatagpuan sa Prague, Czech Republic. Dinisenyo ito ng arkitektong si Vladimir Lunik kasama ni French Jerry at itinayo ito noong dekada 1990. Kilala ito dahil sa kanyang modernong disenyo na naiiba sa tradisyonal na Baroque, Gothic at Art Nouveau ng arkitektura ng Prague. Mayroon itong glass tower na nakakurba pababa at isang matibay na konkretong bahagi na may kakaibang hugis. Dahil dito, nagmumukha itong gumagalaw o sumasayaw kahit ito ay nakatayo lamang. Ngayon, ginagamit ang dancing house bilang opisina, art gallery at may rooftop restaurant na may magandang tanawin ng Prague. Isa ito sa pinakakilalang modernong landmark ng syudad at madalas sa puntahan ng mga turista. 33. Giethorn, lugar na walang kotse. Ang Giethorn, kaibigan, ay isang maliit na napakagandang nayon sa The Netherlands na madalas din tawaging Venice of the North dahil halos wala ka dito makitang kalsada at karamihan ng paglalakbay ay sa pamamagitan ng bangka. Ang buong nayon ay tinatahak gamit ng mga maliliit na bangka na tinatawag na punter na itinataas gamit ang mahabang kahoy na patpat
o minsan ay may motor. Mayroon ditong mahigit 170 na kahoy na tulay na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng nayon. Ang mga bahay dito ay tradisyonal na may bubong na gawa sa dayami at napapalibutan ng lunti ang hardin at makukulay na bulaklak. Kaya napakaaliwalas at kaakit-akit ang tanawin. Dahil walang trapiko at sasakyan sa lugar na ito, maririnig mo lamang ang paggalaw ng tubig, huni ng ibon at mahinang paglalayag ng mga bangka. Para kang nasa isang makulay na kwento ng bayan, mapayapa, romantiko at napaka-relaxing. Mainam ito para sa mga turista na naghahanap ng katahimikan at kakaibang karanasan, malayo sa abalang syudad. At ayan ang tunghayan natin mga kaibigan tungkol sa 33 kamanghamanghang bagay mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga tirahang hindi lang basta-basta bahay, kundi tunay na obra maestra ng sining, kultura at imahinasyon. Ipinapakita nito na ang mga tahanan ay higit pa sa 4 na dingding at bubong. Ito ay simbolo rin ng ating pangarap at malikhaing pag-iisip. Kung alin sa mga ito ang pinaka-nakapukaw ng iyong interes, huwag kakalimutang i-comment sa baba. At syempre, kung nagustuhan mo ang video, ay bigyan ito ng like, mag-subscribe at i-share para mas maraming pa tayong makasama sa ating susunod na paglalakbay sa mga kakaibang lugar at tahanan sa mundo. Hanggang sa muli, that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.